Magandang hapon sa inyo. Nakatulog na ba kayo? Huwag magalala, bababa na ang presyo ng kikiam. Anyway, welcome to Bulwagan ng Maynila. And I would like to recognize the presence of our Director of Manila Social Welfare Development, Director J. De La Puente here. And the presence of the Commission on Human Rights, Maria Victoria S. Diaz, Child Rights Center, Human Rights Center, Management Office, si Ma'am Maria. At mga magulang ng mga bata na nasa kustodiya ng pamahalang lungsod ng Maynila in our facility in Marikina. Kumain na ba kayo? Huwag maglala, hindi kayo nag-iisa. Pag na kumakain kayo na umaga. Well, kamusta kayo? Okay lang. Sino ang taga Maynila? Taas ang kamay. Sino ang taga ibang syudad? Akalain niyo dumayo pa mga anak niyo dito? Alam niyo, sa totoo, magbasa ho kayo ng mga commentaries ng taong bayan. Lalo na sa mga taga-lungsod. Because I owe it to them. Galit na galit ang taong bayan sa ginawa ng mga anak ninyo. Whether hindi ko alam kung nakikusyoso lang sila doon, may napapanood ako sa inyo na bumili lang ng damit, tapos yung pala o nahila ng barkada o na-inspire sa panawagan ng isang influencer, pero yung influencer na yun, iniwan na yung anak nyo. Yung anak nyo nasa kulungan, yung anak ninyo, kustodiya ng pulis, pero yung influencer, una pa nagtatago. Hanggang ngayon, hinahanap siya ng alagad ng batas dahil isa siya sa pinailan ng kaso. Alam mo, naalala ko noong araw, talagang sinabi ng teacher ko sa law school, mahirap mamuhay bilang isang baboy ramo sa gitna ng kagubatan. Ibig sabihin, wala kang kapanatagan. Ako'y magulang din. May mga anak din akong minor de edad. Sa panahon ng teknolohiya at kasalukuyan, sa dami ng access ng bata sa komunikasyon,
o visual presentation na papanood. The tendency of our kids is to be persuaded by some people. Hindi mo naman masisi. Minsan aspiration sa kanila, minsan inspiration sa kanila. Talaga ganun ng bata. Lalo't minor de edad. Ang malungkot bilang isang magulang, kahit na gustuin mong bantayan 24 oras ang anak mo, pag napariwara, ikaw lang ang lumuluha. And I've been telling this many times because my mother told me this. Nanay ko nagturo sa akin ito. Alam niyo naman, kung ang tawag sa mga anak ng geng-geng, ang tawag sa amin is squatter. Mas maganda lang pakinggan geng-geng. Pero ang tawag sa amin ng araw, squatter. Pero may binilin sa akin ng nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, hindi ka makakapamili ng magulang at mga kaanak sa mundo. Pero pwede ka makapamili ng kaibigan. Sabihin, may mga magulang na maaaring ilan, pariwara sa kanilang anak. But generally, ang magulang, ipinagmamalasakit niya ang kanyang anak. Kahit na minsan naliligaw na landas, ang unang umuunawa, magulang. In fact, nalulungkot ako dahil isa sa mga magulang ay umiiyak ngayon. Dala ng, as you heard yesterday, your city government delivered justice to the victim of stabbing. A 15-year-old boy was stabbed in a situation, and the suspect, buti na lamang sumurrender at tinarap ko naman sa taong bayan. At siya ay nananagot ngayon sa kanyang bagay na ginawa. Mahirap maging magulang. Wala nga yatang perfect rule how to be top-notcher parent. Wala namang perfecto talaga. Masakit. Kung umiiyak yung magulang sa biktima, umiiyak din yung mga anak ng suspect. Nawala sila ng ama. Hindi na nila makakapiling. Yung nanay naman, umiiyak dahil nawalan siya ng anak na hindi na rin niya makakapiling. So yan ang malungkot na sitwasyon. Bakit pa tayo nagkaganito lahat? Ito naman may punot dulo eh. Bakit tayo nagkaganito lahat? Dala ng galit ng taong bayan sa ginawa ng mga politiko sa kaban ng bayan. In fact, if I may borrow the statement of the President Bongbong Marcos, ano sabi niya? Kung ako'y hindi presidente ngayon, kasama niyo rin ako sa kalsada. Ibig sabihin, galit din siya sa nangyari. Kung siya galit, lalo siguro ordinaryong tao. Kasi, ito random check. Taas ang kamay ng galit sa nangyayari sa ating bansa. See? Lahat tayo. Kasama ko. Kaya lamang, hindi natin pwedeng ilagay ang batas sa ating kamay. Wala kang magagawa. Tumatakbo tayong gobyerno, may mga karapatan ng tao, at yun patuloy natin gagalan. Dito ang ating kasama. I think they've seen me since July 1 when I assumed I tried to protect the rights of any suspect except those who surrender to be, makita yung mukha niya. Kasi surrender na siya. Sabihin, inaako niya na. Except for those suspected, we try to show it and respect their human rights, not until proven by the court.
hanggat mari, kinukuha ko silang buhay. At iharap at hayaan ko ang husgado ang magdesisyon kung sino ang may sala o wala. That is a firm belief of mine. Hindi ako ang husgado. Ang trabaho ko to enforce, ipatupad ang kaayusan, kalinisan, pagkakapantay-pantay ng karapatan ng tao. Kung may karapatan tayo magreklamo, wala naman tayong karapatan manggulo at mamerwisyo ng kapwa natin tao at mga tao. And what your children did, whether you accept it or not, whether you blame others or not, still, they are minors. It is our responsibility as parents. Malungkot. Buti na lang, masipag magpakain to sa anak nyo. Pinagluluto pa kayo ng mamalang. Unprecedented. Sa buong buhay ko sa gobyerno, ngayon lang ako nakahuli ng 200 tao in one city. And it takes process, it takes time to process it diligently because ayoko talagang nag-aakusa ng walang sapat na ebidensya. Kasi mahirap, alam mo, Ma'am Victoria, I think my teacher taught me very well when he said, di bali makapagpalaya na ako at magkamali ang gobyerno ng 99 na taong may kasalanan kaysa magkamali ako na mag-akusa sa isang tao walang kasalanan. Tama ba? Pinuro sa akin ng teacher. Ibig sabihin, maaaring pumalpak o maaaring magkamali ang pamalan, pero huwag tayo magkamali sa walang kasalanan. Ayan, yan ang I think mga prinsipyo sa pagpapatupad ng mga lituntunin ng batas. Now, having said that, I know you have not, di pa kayo nakatulog ng mambing, ano? Pare-pareho tayo. Ako, 48 hours, tulog, kakalinis ng ginulo ng mga anak ninyo. But I'm happy with my co-workers in the city of Manila. As you can see, generally, nakalinis na ulit lahat. Now, ayoko naman paggabi dahil iba pa sa iyo, uwi pa sa ibang lugar. Mga taga Maynila, may taga Sampaloc, Tondo, o Quiapo. Yun. Mga puro halos taga Maynila. Mga mas marami ang hindi taga Maynila. Now, let me ask you straight. Do you think tama ang ginawa ng anak mo? That's good enough for me. Because in curative policy making, or the most important thing in problem solving, one, acceptance of facts. Lalo na kung may pagkakamali. Kasi from there, then you correct. Yun ang tingin ko. Hindi naman masama umamin ng pagkakasala. Alam niyo mali. I think you already paid the price already of the stress and uncertainties in life. For the past 3 days na, 4 days na, man. 4 days lang. Kasi pinabayaan nyo ng 1 day eh. 4 days na kayo nag-alala. Kasi nung natangananan na ng rescue, alam nyo, if I were you also, if there is a place in your heart, also, kawawa yung mga pulis ko. May nasaksak, hindi pa mamatay yun. Ginulpi. They have also rights. They have also kids. May anak din sila. Asawa din sila. They're just doing their job. They may not like or not like the orders, but they have to follow what katulad ko.
dapat akong gawin. Ano sinabi ko sa inyo? Walang iyakan, ha? Kaya yun talagang kailangan kong gawin. Kasi obligasyon ko yun sa mamamayan ng Maynila. Obligasyon ko yun. Now, the good thing is, ang importante, alam niyo mali ginawa ng anak niyo. Maliwanag pa tayo. Anong gusto niyo gawin natin sa anak niyo ngayon? Makasama niyo na. Gusto niyo na makasama. Itatali niyo sa poste ng bahay niyo. Sorry, Maria Victoria. Kasi yung tatay ko nung araw, tinali ako sa poste ng bahay ng nanay. Tinali ako sa poste. Kulit mo, ha? Tinaday na ako para kulit ko kasi. Kids. O, ito pagpasalamat nyo sa Diyos. Mabasahin ko lang, ha? Opisyal. Kasi katulad na nabanggit ko kanina, ayaw kong papanghimasukan ang magiging desisyon ng husgado o judicial process. Ayaw ko talaga. Huli ko, gagawin ko yung trabaho ko, ayaw ko silang gawin nila ang trabaho nila. And I would like to inform all of you parents here. 47 lang ang nagki-claim sa 55. Ha? 48. 48 na. Yes, sir. Pwede dito pa. Meron ba, sir? Mayor, yung iba may mahabol po. Sana umabot sila. Kasi magkakasunduan pa tayo mamaya. Steady lang kayo sa gately. Basta ito, gusto ko lang malaman ninyo and I wanted to put it on record. The Office of the City Prosecutor, September 24, said to the Station Commander, Manila Police District, DI, District Investigation, Detective Management Division, Crime Investigation Section, General Assignment Investigation. Sir, this refers to your complaint that you have filed with the office of this office on September 24, 2005 against, hindi ko napapangalanan, mga minority edad yung mga anak nyo. So on and so forth, XXX, John Doe's, and Mary. For violation of BP 880, Article 146, illegal assembly, Article 148, and Article 327 of the Revised Penal. It appears that all respondents in your complaint, name, are children in conflict with the law, or CICL. They being minors, 16, 17 years old respectively, hence, he, she, they should be proceeded against in accordance with the provision of Republic Act 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act, as amended by RA 10630. This office, however, regrets, napakaswerte nyo, to inform you that it cannot, at the moment, accept and docket your complaint against the said CICL. As an inquest, considering that felony or offense, he, she, they may be properly charged with is punishable by not more than 6 years imprisonment. So on and so forth. Sa dulo na lang. Last paragraph. You are instead hereby advised to refer and bring the case of the said CICL to the Manila Department of Social Welfare for its appropriate action pursuant to revised implementing rules and regulation of RA 9344 as amended by RA 10630. Very truly yours, for the City Prosecutor, Roberto Morocco, A. Morocco,
B. Senior Assistant City Prosecutor, Officer in Charge. Ano po ang ibig sabihin nun? Para mas maunawa natin. Ipinaubaya, ibinabalik sa amin ang cargo para sa mga anak ninyo. Now we have an option. Ang inyong direktor, Gema, pwede proposal. In this positive portion na lang ang babasahin ko. Totoo kaya to? The parents of the said 55 CICLs temporarily sheltered at MBTC have ardently expressed their sincere desire for the return of their respective children's custody to their parental control and voice their willingness to voluntarily abide, comply, and conform with the diversion contract pursuant to RA 9344 as amended by RA number 10630. They pledge. Totoo ba to? Baka pasumpa-sumpa lang kayo. They pledge and undertake to join and actively participate with their children in undergoing the necessary community service as part of rehabilitation and reintegration programs of the diversion process, more particularly with the ongoing cleanup drive of the city government of Manila. The undersigned respectfully recommends favorable consideration and submit the matter to the discretion of His Honor the Mayor Francisco Isko Moreno M. Dumagoso, signed J.R. De La Puente, City Government Department 3 of the Manila Social Welfare. Ito bang hindi nyo napababayaan ang anak nyo? Paluin nyo sa puweta. Papitik nyo ako sa tenga. You know, I hope, Maria Victoria Diaz, Jay, Nervo, I really hope that we learn so much lesson with this. Ang taong bayan may karapatang mamuhay ng mapayapa at ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga naipundar sa buhay. Garantisado yan. At the same time, may karapatan din tayong magsalita ayos sa saloobin natin sa pamahalaan. Pero yung galit natin sa pamahalaan, huwag natin ibubuntol sa mga bagay o tao. Kasi at the end of the day, mga nanay ko, mga tatay ko, tayo rin makikita sa finals. Pilipino, kapwa Pilipino. Who will love us? Who will care for us? Onax? Banyaga? Tayo rin, kapwa Pilipino. Napakahirap ng hustisya. Napakahirap. But we must follow. We must obey. We must continue to believe and continue to hope that better things will come for our children. We cannot govern ourselves, among ourselves. There must be a system. In this case, maswerte tayo, kapalag tayo, may demokratiko pang pamamaraan. Sa ibang bansa, ang forms of government nila, ibang uri. Tayo hindi.
yung boto ng pinakamayaman sa Pilipinas at boto ng pinakamahirap sa Pilipinas, pag binilang, iisa. Pantay. So we must continue to believe. Yes, it's frustrating. I get frustrated. The people of Manila is paying the price of this flooding. And I'm trying to do my best to ease, to cushion yung sama ng loob ng tao sa pamahalaan. Bilang mayor, dapat minsan ko man lamang yung inis nila that there is government in the city of Manila. Kaya kayong mga magulang, ingatan ninyo ang anak niyo. Hindi niyo masasabi, baka isa sa mga anak niyo maging mayor din. Bakit? Yung nangyari sa akin. Mahirap lang ako sa dilang mahirap. Kaya lang talaga napakaigpit ng nanay ko. Napakaigpit ng nanay ko. Sobra. Wari-wari ko. Ang kamay nun laging magaang. Lumilipad. Hunger. I'm not saying hunger ninyo, but those were the 80s. That's how we were brought up. We are afraid and respect our parents. We respect our parents. Sa mga bata na nanonood, mahalin ninyo ang magulang ninyo. 4 na araw ng pag-aalala. Maswerte kayo, may nanay pa kayo. Maswerte kayo, may tatay pa kayo. Pag nawala ng tatay ninyo, nawala ng nanay ninyo, doon nyo marirealize yung sinasabi ko. Ako, ulila na. Isa lang ang magulang, hindi mo na mapapalitan. Ang barkada, bukas, mamaya, pwede mong palitan, pwede mong padamihin, pwede mong pakortiin. Ang mga bata, matuto na kayo. Walang masama mag-adapt sa teknolohiya. Walang masama mag-adapt sa mga gawain. But never ever forget that you are Filipino. And we, as Filipino, as a matter of culture and heritage, magalang tayo sa ating magulang. Yun ang huwag niyong iibahin. Hindi sa makabagong mundo, katulad sa kanila, ibang kultura nila. Tayo may pagkalang sa matanda. That's who we are, being Filipino. Yan, ang sa mga bata. So mga nanay, tatay, tutulungan niyo ba ako? Uy. Maglilinis kayo ng Maynila? Talagang mga magulang lahat gagawin para sa anak niya. O yan, mga bata. Tingnan mo. Ang nanay. Tatay. Mga bata mo. I want you to join us and help us to make Manila pleasant. We are an old city, but we can make it pleasant and safe or panatag. So, from now on, you will coordinate with the Manila Development Social Welfare. Paano pag hindi kayo taga Manila? Babalik pa ba kayo dito? Yes. Oo, kailangan niyo bumalik kasi kailangan pirmahan ni Jay. Kundi mahuhuyo yung mga anak niyo. To the people of Manila, rest assured, those who are of age are now being prosecuted. Para lang sa kapanatagan ng aking mga kababayan sa lungsod. Pinapapanagot yung mga taong sapat at gusto sa gulang. Kayong mga minor de edad, bumababa ang presyo ng kikiam?
Yung stoplight na walang kamalay-malay. Sige. Get na. Sigurado kayo, ha? Kunin nyo na anak nyo. Ingat kayo. Sabi nyo na maigi. I know, it's hard. But there is no harm in trying. You tried 4 days. Na-achieve nyo ngayon. Wala pang 10 minutes. Ha? Mag-iingat kayo. At hindi araw-araw Pasko. Ha? You have to be really careful. Ha? Ingat kayo. Mag-uusap kayo nila, Jay. Paano yung kukunin yung mga ATAPs? On the way na, mga bata. Nauna mo yung desisyon ko, ha? Mag-ingat kayo. Salamat kayo kay Mama Victoria Diaz. Dahil they wanted to be witness of the process, the system that we are implementing. And I want them, wala naman kaming kinukubli sa kanila rito. At talagang ako, ayaw kong lalabag din sa karapatan ng tao. So I want them to be here also, so that you will see. At as a father of the city, I need to be a father at the same time as a mayor. I owe it to the people. Also being a parent, I know, it's really hard. Pero next time, wala na yan, magiging recidivist na yung mga anak niyo. Iba na yan, ibang usapan na yan. Ha? Sige, sa mga may senior ba sa inyo dito? I love you. Yung mga spoiled sa akin yan, mga senior citizen. Sige, mag-ingat kayo, ha? And God bless you. And your children. Hello, ang cute. Pinalinis na natin. Salamat sa Diyos. Ingatan nyo na ang anak niyo. Ha? Love you po. Thank you po. Pasalamat din kay Sos Gado. And yun ang pasya. Mag-ingat lang kayo, ha? Mag-ingat kayo, ha? Inano ko pa yung bahay namin. Talagang pinunta ko sa bahay nila kasi nalaman ko nahuli daw siya tapos inalaya din siya ng pulis. Ngayon, yung
Basta kapitbahay namin siya. Yun lang yung nakuha ko ng information. Taga saan kayo, Nay? Pasay po. Pasay. Anong masasabi mo kay Yorme Isko, Nay? Yung mensahe mo kaya sa mayor na Maraming salamat at salamat ako sa kanya na ano. Taga Pasay po kayo, Nay. Tama naman lahat yung sinasabi niya. Hindi naman kami against sa ano yung sinasabi niya. Tama lang yun. Salamat. Saka hindi rin naman ako nagagalit na nahuli yung ako ko. Dahil siyempre, bata siya habang lumalaki, alam niya kung anong tama at Mali, anong tama. ginagawa niya. Thank you po. Ingat pa kayo, Nay.